Hallelujah. Pastor Aleti, ilang bunga ng Espiritu ang nasa sa iyo rito? Nga, nasa iyo na. Ilan na po? Praise God. Mabait. Alam mo nyo, habang tayo nabubuhay, patuloy at patuloy at patuloy ang pagbabago ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marami tayong kakulangan. Marami tayong mga bagay na hindi pa nagagawa dahil sa marami pa tayong mga bagay na nilalabanan sa mundong ito. Pero kung lagi nating iaalaw na tayo'y mapuspos lagi ng Espiritu ng Diyos, mas magkakaroon tayo ng mas maraming bunga kesa sa inaakala natin madaydayaw iti Apo. Morning, Sister Pelly. Miss na miss ka namin dito sa church, madaydayaw iti Apo. Amen. Kaya, ang paglilinis sa atin ng Diyos, ang pagpipurify sa atin ng Panginoon, kailangan natin ng kapangyarihan ng Espiritu ng ating Diyos. Hindi lang para matupad ang mission na gusto niyang gawin natin sa mundong ito. Pero lalo't higit, yung tayo ay pakalinisin ng ating Panginoon. Pakadali sa ano ba yun? Ayun, dalisayin. Niyaki din. Nagriga mo tagbalbalikas nga talaga. At pag ka Moises nga mintidilak, nagriga tak mo makabalbalikas. Nagyaman na kiti Apo ta, nalaka tayo nga makaawat, madadayaw iti Apo. So yun, kailangan nating more na madalisay sa ating mga puso. Madalusan. At kapag tayo ay lalong nadadalusan, morning Sister Marian, ang banal na espiritong ito ay ipapakita niya yung mga bungang ito sa mga buhay natin. So gusto ba natin magkaroon ng maraming bunga? Madagdagan pa yung bunga ng buhay natin? So kailangan nating spirit-filled sa ating mga buhay. Kailangan tayong laging spirit-filled. Amen? Kahit dumarating ang mga trials ng buhay, yung mga bagay na tayo ay nagkakamali sa buhay, ang Espiritu ng Diyos tutulungan niya tayo. Kaya nga ibinigay sa atin ito eh. Kasi ito yung presensya ng Panginoon na nananahan sa atin, nagsasabi sa atin ng wrong and right, nagpapaalala sa atin ng salita ng Panginoon, nagsasabi sa atin kung ano ang tama at mali, naglilinis sa atin sa mga bagay na dapat nating tahakin. Amen! Hallelujah! Amen? May mga desisyon tayo na hindi maganda, ang Espiritu ng Diyos na ito, na tinanggap natin sa ating buhay, ay lalo pa sana natin mas lalong palawigin. Masilsilian ni Apo Presidente, ito ko katoy. Dungag tayo. Okay? So, yun. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na palawigin ang Espiritu ng Diyos sa atin para mas lalo tayong mapabanal, ma-purified sa ating mga buhay through the power of the Holy Spirit. Madaydayaw ti Apo. Amen? Kaya mo bang pabanalin ang sarili mo, Sister Elsa? Hindi po. Kahit anong gawin mong pagpapakabait, kahit anong gawin mong pagtulong sa mahihirap, kahit anong gawin mong pagsakripisyo, ang mga ginagawa mo ay may sasa para lamang basahan sa paningin ng ating Panginoon. Pero ang makapagpapalinis sa iyo ay ang iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. Pagtanggap mo kay Kristo at pag tinanggap mo siya, ang Espiritu ng Diyos mananahan sa iyo. At pag ang Espiritu ng Diyos nananahan na siya sa iyo, tulad ng ating pinag-aralan kanina, at ma-empower ka, magkaroon ka ng kapangyarihan na makita yung mga bagay na madilim sa iyong paningin. At sa iyo ay magliliwanag at patuloy kanyang babaguhin at babaguhin at babaguhin at babaguhin katulad ng kanyang plano na maging kawangis ka ni Kristo. Madaydayaw iti Apo. At hindi lang po si Sister Elsa, tayo pong lahat, mga kapatid. Yun po ang pinlano ng Diyos sa mga bawat buhay natin sa mundong ito. Ang tayo ay patuloy na mabago at mababago sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang Espiritu na magbibigay sa atin ng kapangyarihan iyan.
upang makita natin ang mga bagay na mali at makita natin yung mga bagay na hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. At wala pong makapagbubunyag niyan kung hindi ang salita niya at ang kanyang banal na espiritu sa ating mga buhay bilang Kristiyano na mananampalataya sa iglesyang ito. Wala ho akong hinahangad kung hindi ang patuloy tayo na mapuspos ng kanyang banal na espiritu sa ating mga buhay. Paridayaw iti Apo. Amen? May huli pa ho. At dahil nahuli po tayo ng 10 minutes kanina, tatapusin natin. Panghuli ay ito pong tinatawag na surrender. Gaano ho ninyo sinusurrender ang inyong sarili? Pagsuko sa ating Panginoon. Hindi ko ho alam kung paano nyo isinusuko. Naalala nyo ba nung isuko ng mga Hapones ang kanilang karapatan sa bansang Amerikano dito sa Pilipinas? Parang ganun daw yung pagsuko natin. Yung walang-wala ka nang magagawa. Kapag ikaw sumuko, ibig sabihin, pag sumuko ka, wala ka nang magagawa sa iyong sarili. Wala ka nang kakayanan. Yung bang na-corner ka, awanan ti maaramid mon, awanan pulos iti, gaway mo, Sister Jerlyn, ano? Wala ka raw tulong sa iyong sarili kung hindi, kailangan mo na ng tulong. Kailangan mo na ng rescue, kaya ka nagsusurrender na. Suko na, wala na akong magagawa sa sarili ko. Ganun ba tayo sa Lord? Lord, isinusuko ko ng buong buo ang aking buhay sa iyo, na wala akong magagawa sa aking sarili kung hindi ikaw lamang. Open hands, madaydayaw iti Apo. Amen? Glory to God. Pag sinabing open hands, mga kapatid, ang ating mga kamay, ang ating bukas na mga kamay, mga kapatid, ay unang larawan upang makita natin na tayong lahat ay lumalakad sa pamamagitan ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Yung pagsuko sa Diyos ay pagpapakita ng espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Kasi alam mo na kapag sumuko ka sa Diyos, inaalaw mo ang banal na espiritu na siya ang nagmamanifest na sa buhay mo, na hindi yung sarili mo. Iaalis mo yung pangsarili at yung espiritu ng Diyos yan na yung magmamanage sa iyo, sa yung buong pagkatao, dahil isinuko mo na siya sa Diyos. Padaydayaw iti Apo. Amen? Kaya ito yung unang pagpapakita na tayo ay kumakapit sa ating Diyos, na nakikita natin na siya lamang, na sa kabila ng kanyang kapangyarihan ay makita natin patuloy yung layunin ng Diyos sa buhay natin. At yung word na pagsasabi ng oo. Pangalawa po na gagawin natin, hindi lang ang pag-surrender ng ating buong kamay sa Diyos, kung hindi yung pagsasabi natin sa Kanya ng yes, oo, ay isa pong bagay na naghahanda sa atin upang ang pamumuno ng banal na espiritu sa buhay natin ay magawa ng espiritu ng Diyos ang kanyang gusto. Kasi pag hindi mo sinabi sa Diyos na yes, Lord, oo, Lord, hindi gagawin ng espiritu yung gusto niya. Amen po ba? Naintindihan mo natin yon? Kapag ka may reservation pa ang buhay natin. Sandali lang, Lord, hindi pa po, Lord. Pagka may mga ganon, wala Hindi masasakop ng banal na espiritu ng buong buo ang ating buong pagkatao. Pero pag sinabi mo na, yes, Lord, oo, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang aking inaangkin na magpuspos sa akin at siyang mag-direct sa akin, at mula sa araw na ito, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso, ang aking mga gusto, kung ano ang gusto mo ay siyang matupad, at ang mga bagay na hindi ko gusto ay isinusuko ko sa iyo, at kung ano ang gusto mo ay gawin mo na sa akin, yes Lord, sa iyo na ang aking buong pagkatao. Pag hindi natin ginawa yun, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay hindi tayo tuluyang mapupuspos. Pero kapag ginawa natin yon, hallelujah, ang totally surrender ng pagsasabi ng yes Lord, ay tunay nga po na tayo ay pupuspusin ng banal na Espiritu ng ating Panginoon.
Pero pag meron pa tayong pagdadalawang isip at hindi pa natin totally na ibinibigay ang full hands natin sa Diyos, ang ating buong pag-oo sa ating Panginoon, at may reservation pa sa ating buhay, maaaring ito ang nagiging hadlang kung bakit ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng Panginoon ay hindi nahahadlangan upang tayo ay patuloy na mapuspos sa ating mga buhay, mga kapatid. Pangatlo at huli, na gagawin natin sa pagsuko sa Diyos ay yung bagay na ibigay natin yung white flag sa Diyos. Ano ba yung white flag, mga kapatid? Ibigay natin ang puting bandila. Nais ng Diyos na itaas natin ang puting bandila ng pagsuko sa Kanya. Ayaw niyang sumuko tayo na may mga bagay na sinisikap pa tayong gawin sa ating mga pansariling bagay. Kailangan iwagay-iway natin ang bandilang puti sa ating Panginoon. Bawat araw, bawat oras na dumadaan sa ating mga buhay ay hinihiling natin ng Espiritu ng Diyos ay puspusin niya ang ating mga buhay. At pagkatapos noon, habang tayo ay lumalakad sa Diyos at tayo po ay natitisod, nakakagawa ng mali sa Panginoon, ay muli tayong bumabangon at nagkukumpisal. Alam mo niya nagkukumpisal? Pag tayo nakagawa ng mali, kapag tayo ay nakagawa ng parang hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon, muli tayong bumabangon at nagsasabi, Lord, patawarin mo po ako. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ipapaalala niya siya sa iyo yan. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon na nasa sa iyo. Ipapaalala niya kung ano ang mga mali mo. At magkumpisal ka sa Panginoon, manghingi ka ng tawad sa Kanya. At ikaw ang Kanyang pakakalinisin. Madadayaw iti Apo. Ang pagsisisi ay pagtaas ng isang puting bandila sa ating buhay Kristyanismo. Madadayaw ti Diyos. Yan po ang buhay na nais ng Diyos sa atin. Ang isuko natin sa banal na Espiritu ang lahat ng bagay upang ang Kanyang presensya ay patuloy na mabuhay sa ating buhay. Kasi kung may mga bagay na ipinipilit nating isiksik sa buhay natin na ayaw ng banal na Espiritu, hindi siya makapag-ooperate sa atin. May mga yan ang mga bagay na hadlang sa atin. Pero kung totally nahangarin natin ang presensya ng Diyos, kahit tayo ay may mga kakulangan, kahit tayo ay maraming mga pagkukulang sa harapan ng ating Panginoon, marami tayong weaknesses, in spite of our weaknesses, tatabunan niya ng kapangyarihan ng ating Panginoon at tayo ay pupuspusin ng Kanyang banal na Espiritu. Madadayaw ti Apo kung tayo ay may taus-pusong pagsuko ng ating mga ego sa harapan ng ating Diyos. Amen? Alam niyo yung white flag? Ego yan, pride, na itinatago ng mga tao sa kanilang mga puso. Pag total yan na ipasasakop mo sa Espiritu ng Diyos, ibibigay mo surrender mo sa ating Panginoon, pupuspusin ka ng tuluyan ng banal na Espiritu ng Diyos, madadayaw iti Apo. Amen? So habang ito po ay hinahangad natin, na lumakad tayo sa pamagitan ng pagkakapuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, patuloy po natin tong asamin upang ang ating buhay ay makapamuhay po tayo na laging puspos ng banal na Espiritu ng ating Diyos. At sa umaga pong ito, sana po ang ating mga napag-aralan sa Sunday School na ito patungkol po sa tema na how to filled with the Holy Spirit ay makatulong po sa atin. How to be filled with the Holy Spirit. And why? Bakit kailangan natin ito? Ay makatulong sa atin mga kapatid upang tayo ay maging enabled. Hallelujah, amen? Upang ang presensya niya ay mapasa atin. Upang tayo ay magkaroon ng power at makita natin yung mga purpose ng Diyos sa buhay natin. Power for completing the mission. Power for purity. Hallelujah, amen? And last is submission. Submission sa pamamagitan ng pananampalataya natin at pagsuko natin, pag-surrender natin. Submit natin ang buhay natin, i-surrender natin ang ating buhay sa Kanya at ang Espiritu ng Diyos, patuloy po siyang mananahan
ng may kapuspusan sa bawat buhay natin bilang mananampalataya sa Kanya. Amen? Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Diyan po nagtatapos ang ating Sunday School ngayong umaga. Magandang umaga po.